Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag nagdilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan, upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang makaaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi at magandang buhay po sa inyo mga kapatid. Ang ibanghelyong ating narinig po ngayong gabi ay ibanghelyong laging ginagamit sa pagsisimula at pagbubukas ng mahal na araw. Ito ang ibanghelyong ginagamit tuwing Miyerkules ng Abo. At ipinaalala ng ibanghelyong ito yung ating Christian Lenten practices. Kristyanong mga gawain tuwing panahon ng Kwaresma. Ito ang pananalangin, pag-aayuno, at pagkakawang gawa. Pero kahit po ito ay tinatawag nating Christian Lenten practices, magandang linawin natin na una, hindi po ito nag-originate sa ating mga Kristiyano, kahit ito tinatawag nating Christian Lenten practice. Ito ay minana natin sa mga Hudyo. Sa atin pong ebanghelyo, habang nangangaral ang ating Panginoon, siya po ay nangangaral sa mga Hudyo at hindi sa mga Kristiyano. Dahil wala pa namang mga Kristiyano noong panahong iyon. Maging ang relihiyon ng ating Panginoong Hesukristo ay Hudahismo. Kaya ang audience niya ay mga Hudyo. So, ang pananalangin, pag-aayuno, at pagkakawang gawa, ito ay tradisyon at gawain na rin ng mga Hudyo na minana nating mga Kristiyano. At hindi lang po ito tuwing Lenten season o tuwing Kwaresma. Actually, yung pag-aayuno, pag-analalangin at pagkakawang gawa, ito talaga yung hamon sa atin bilang mga mabubuting Kristiyano.
At ipinaalala po sa atin ng Ebanghelyong ito na dapat mayroon pong pagtatalaban o malalim na ugnayan yung ating panloob na disposisyon at panlabas na aksyon. Ito po yung ipinapaalala ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi niya, kapag kayo'y maglilimos, kapag kayo'y mananalangin, kapag kayo'y mag-aayuno, huwag pakitang tao lamang. Huwag pakitang tao lamang. Ibig sabihin dito sa Ebanghelyo natin, there should be a great or a deep connection between our interiority and our external actions. Dapat merong koneksyon yung ating mga external na ginagawa at pagkilos sa ating disposisyon ng puso. Dahil kung wala itong koneksyon, yung ating ginagawang panlabas ay magiging isang palabas lamang. Yung ating ginagawang panlabas na paglilimos, paggawa ng kabutihan, pagnanalangin, pag-aayuno, kung ito hindi nakaugat sa ating personal na ugnayan at relasyon sa Diyos, kung hindi ito nagbubukal sa disposisyon ng ating puso na magpuri, maglingkod, at magparangal sa Diyos, ang mga ginagawa nating panlabas ay magiging isang palabas, katulad ng mga eskriba at ng mga pariseyo sa Ebanghelyo. At ito ang ipinapaalala ng ating Panginoong Jesucristo na dapat nating pakaingatan. Pakaingatan natin na huwag tayong mahumaling sa mga panlabas na papuri, palakpakan at pagpapugay ng mga tao. Sa halip, ang ating pagsumikapan ay ang ating panloob na pagpupuri, pasasalamat at paglilingkod sa Diyos. At ang Diyos na nakakakita ng ginagawa natin ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa atin. Muli, wag nawang maging palabas ang ating ginagawang panlabas. Bagkus, ito nawa ay nagmumula sa ating pusong taos, lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos. Amen.